Hindi pa tayo nakakalahati sa pinanggalingan natin. Layo ng tubig. Pero pag high tide yan, mga kasambalin nyo, abot yan hanggang dyan sa may hagdanan. Abot yan hanggang dyan sa taas. Itong nilalakaran natin, tubig ito pag high tide. Ganong kalaki ang diferensya pag high tide tsaka low tide. Nai-vlog ko na rin ito minsan nung masama ang panahon dito. Grabe, makikita mo o masasabi mong galit na galit yung dagat. Ang lakas ng hangin, kaya ang lalaki ng alon. Ayan. Yun yung nakikita yung pinakadulo na yon. Yun ang Swansea. Andun ang Swansea Dock. Yan, pinakadulo nyan. Yan ang Swansea Dock. Dito naman tayo ngayon maglakad. Baba tayo dito para sa tabing dagat tayo maglakad. Dito pag ganito, pwede mong dalhin yung aso mo dito mismo sa tabing dagat. Pero pag summertime, bawal sila. Kasi nga pag summertime, maraming tao dito sa dagat, ito sa buhanginan, kaya hindi sila po pwede dito. Ito lang ganitong panahon lang sila po pwede. Mas mahangin dito kaysa dun sa taas. Kaya mas lalong malabo na makapagpalipad tayo. Iba pa rin ang tabing dagat sa atin. Although sa atin, siyempre talagang sigurado tagaktak ang pawis mo. Tsaka ang pawis sa atin kasi yung malagkit. Kaya kahit bagong paligo ka, feeling mo napakadumi mo. Gawa nga ng mataas ang humidity. Diba yung aso? Si King maarte yun eh. Ayaw niya dyan sa may tubig. Noong una nga ayaw pang umapak dito sa buhangin. Parang bali pabalik na ito saan tayo galing. Kaya lang dito nga tayo ngayon sa buhangin naglalakad. Lakad na suray-suray lang ba? Ganda yung sikat ng araw. Kung baga mga kasambalin nyo, kung taga rito ka, kung na ito blessing na
blessing na yung ganitong weather sa amin na kakalabas ka ng bahay, kalakad-lakad, hayaan mo na yung lamig, magsuot ka na lang ng ilang pirasong jacket kaysa naman sa umuulan, basa ka na, nalamigan ka pa. Daming aso. Yan lang minsan ang ayaw ko dito pag kasama si King, kasi at least dito alam mo naman na pakawalan yung aso mo. Alam nyo naman na may history na si King na sinugod ng bulldog. Kaya kung napapansin nyo, pag naglalakad kami, may dala akong baston dahil protection ni King na pag naglalakad kami, just in case maulit yung nangyari sa kanya, hindi lang once kundi twice. Buti na lang nung pangalawang beses may dala na tayong baston at talagang pinampas ko yung aso. Dito allowed naman sa batas na ganon, pwede mo nga hindi man sana maganda pero allowed mo nga patayin yung aso, kasi sabi nga sa batas, basta pinoproteksyonan mo yung sarili mo at siyempre yung aso, allowed kang gawin yun. Kaya hindi pa nga nareklamo yung may-ari nung hinampas ko yung aso niya, dahil alam naman niya na tama yung ginagawa natin. Mahirap din kasi talaga yung mga ganong aso sa amin. Kumbaga may mga aso talagang galit sa kanila, may mga aso na hindi friendly sa kapwa nila aso. Kumbaga parang threat sa kanila yon. Hindi pa tayo nakakalahati sa pinanggalingan natin. Layo ng tubig, pero pag high tide yan mga kasambalin nyo, abot yan hanggang dyan sa may hagdanan, abot yan hanggang dyan sa taas. Itong nilalakaran natin, tubig ito pag high tide. Ganong kalaki ang diferensya pag high tide tsaka low tide. Nai-vlog ko na rin ito minsan nung masama ang panahon dito. Grabe, makikita mo o masasabi mong galit na galit yung dagat, ang lakas ng hangin, kaya ang lalaki ng alon. Ngayon talagang kalmado. Magandang dagat dito mga kasambalin nyo, dahil parang ito yung mga beach sa Zambales, especially sa Iba Zambales, na hindi siya yung bang bigla ka na lang lulubog na malalim pala. Ito parang yung gradually, kita nyo naman kung ang tubig hanggang dito,
nyo naman, wala siya yung area na matatakot ka na lulubog ka. Parang ganyan na ganyan sa iba Zambales, yung mga beach. Shout out sa mga sa tabing dagat sa Zambales, especially sa iba. Ganyan ang dagat dito. Pero sa totoo lang, sa tagal ko na dito, minsan hindi pa ako nakaligo dyan. Kasi naman mga kasambarin nyo, kahit sabihin mong peak ng summer dito, malamig pa rin ang tubig. Tuwa siya, oh. Tuwa yung aso. Ganyan naman sila yan pag nakaalpas sila. Freedom. Parang si King. Naghahabulan sila, oh. Sarap nga naman ng feeling ng aso dito pag nakaalpas sila sa tali. Yung freedom nila na pagtatatakbo. Siyempre ikaw nga naman yung palaging nakatali, tapos bigla kang magkaroon ng freedom na ganito. Wala naman na tayong plano na puntahan matapos ito, mga kasambalin nyo. Bali mag-alas 12 na ng tanghali. Kaya nang sabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko na lagi na lang tayong nandoon sa ating kuweba. At least ngayon nakalabas tayo, which is bukas last day off natin. Ulan na naman, kaya sinamantala ko na ito. Exercise plus masubukan itong ating pocket tree. Makita natin to mamaya pag edit tayo kung okay ba. Saka ito nga, nakalagay siya dito sa accessories ko, nakaipit siya dito sa bag ng drone. Although may stabilization naman ito, kaya for sure hindi kayo mahihilo. Kasi siyempre naglalakad tayo, hindi natin hawak, nakakabit lang siya sa backpack natin. So kung walang stabilization ito, malamang mahihilo kayo sa pagpanood. Ito, nasa kalahati na tayo ng ating exercise. Salamat sa pagsama ninyo sa aking pambihira o bihirang pag-exercise na ganito. Pag dating natin dun sa dulo, so
subukan nating ilagay ito sa tripod. Pinuntahan ko yung isang vlogger na kasama natin palagi, si Hector. Shout out kay Hector. Kaya lang galing pala siya ng night, kaya siyempre matutulog. Sabi ko sayang yung panahon, ganda ng panahon. Kaya lang siyempre unahin mo muna yung tulog mo, especially galing ka sa panggabi. Mahirap pamusuhin ng katawan, lalo na pag ganitong nagkakaedad ka na. Ganda ng daloy ng tubig. Galing yan doon. Ano ba tayo tatawid? Ano tayo? Mababasa tayo pag ito. Diyan siya galing. Pupunta doon sa dagat. Ayan. Tayo dun sa kabilang hagdan na yan, makakatawid tayo. Mukhang mas malapad yung tumatawid na tubig dyan. Tingnan natin mga kasambalin nyo. Pwede siguro kasi may mga tumatawid naman yun. So means pwede tayong tumawid. Yung kabuuan ng tabing dagat. Paglakad. Naawan sila. Ito yung sinasabi ko na yung mga asong ganyan, kawawa yung mga ibang aso tulad yan ayun na yung aso niya, nangungulit. Ayun, balik na dun sa abo niya. Yan ang isang problema dito pag nagbitaw ka ng aso, lalo na kung maliit lang yung aso mo. Kawawa sa malalaki, hindi naman sila friendly lahat. Wala tayong makitang mga Pilipino na naglalakad-lakad. Alright. Malapad lang siya pero mababaw, kaya makakatawid tayo.
akit na tayo dito, baka banda doon hindi na tayo makatawid. Kaya dito na tayo aakyat. Yan yung sinihan yan. Yan yung gym. At yung banda doon yung hotel. Camera, sabay upo-upo na rin. Yan yung ating kotse, yung kulay pula. Dito tayo, upo tayo dito kasi hindi matao. Tapos na tayo ng walking natin. Upo na lang muna tayo.